Chongming, bakit ka umalis sa pamilya Shinoon? Ngayon, nakita na kami ng aking anak. Ngunit magkaiba na kami ng mundo, isa ng patay. Malinaw na ang investigasyon. Pagkaalis ng kuya mula sa bahay, siya ay nag-asawa at ang kanyang asawa ay buntis na. Nanshaw, dalhin mo agad ang iyong kapatid na babae sa bahay. Ito lang ang tanging dugo ng iyong kapatid. Gusto kong ibigay ang 1,000 beses, 100 beses na kabayaran sa kanya. Opo. Ang kapalaan ng tangang ito talaga, namatay ang asawa, natira lang ang bata. Naging tanga pa siya, kailangan pa namin siyang pakainin ng libre. Ang sama ng swerte talaga. May kabutihan din ang pagiging tanga. Ano bang alam mo? Yuye, mabait ka lang, sandali lang. Makipaglaro ka lang kay Uncle Chen Mazi, okay ba? O CJ, Para sa akin, magaling ka talaga. Ipalit itong tanga para sa dote. Ginagawa lang itong basurang mapakinabangan, di ba? sinabi nga ng doktor na nasira ang utak niya dahil sa aksidente. Hindi nagagaling habang buhay. Maganda, maganda. Ito ang 100,000 dote. Tara na. Ang ganda ng katawan nitong dalaga. Kahit buntis ay ang ganda pa rin. Sabi nila may kakaibang lasa ang mga balo. Hayaan mo akong tikman kung gaano kasarap. Ikaw huwag kang lumapit. Yuyu ay ayaw makipaglaro sa iyo. Ayaw mo pa? Lumapit ka. Hayaan mong laruin ka ng tiyo na maayos. Tingnan mo, mamahaling sasakyan. Nasaan si Song Blanyu? Sino ka? Ito ay pagpasok ng puwersa sa bahay ng iba. Anak, pigilan mo sila. Huy, huwag kang gumalaw. Anak, pigilan mo sila. Ano ba ang ginagawa nyo? Bakit? Ang pamilya siyang binatos niyo. Ayaw mo nang mabuhay ba? Sino ka ba? Kapatid ko ay nasa mundo ng krimen. Huwag kang magpanggat sa harap ko. Saktan niyo sila ng grabe. Amang, patawad. Wala akong kinalaman dito. Siya talong sariling ina niya. Ang nagbenta nito sa akin. Asawa, natatakot si Yuyu. Hindi ako asawa mo. Mapahamak kang tao. Sino ka ba? Ano ang karapatan mong makialam sa negosyo ng aming pamilya? Nanay, huwag mo akong paluin si Yuyu. Paano kanila binubugbog dati? Palo ng kahoy, nanay ang pumalo sa akin, masakit at hindi pa ako pinapakain. Yuyu, kain na. Anak ka na. Inalagaan kita, pinakain kita. Pipilitin kitang paluin. Ano ngayon? Mamamatay ka sa akin ngayon. Kung gusto mo rin ang balo na ito, magbayad ka. Ano, kaya mo? Magdala ka ng tao. Nagpapanggap ka lang? Ano? Gusto mo libre? Zerui, Opo, boss. kung paano nila tinrato ang misis, ibalik mo ng 100 beses. Saan mo dadalhin si Yuyu? Uwi kami. Huwag kayong mag-alala, second master. Ligtas ang first madam at ang sanggol sa tiyan. Pero malubha ang pinsala sa ulo. Mahira. Magpagaling. Bakit ang payat-payat ng batang ito? Ang dami sigurong pinagdaanan. Anak, huwag kang matakot. Dito na ang bahay mo. Bahay? Dito ka natitira sa amin. Kasama rin ba si Daddy sa pagtira kay Yuyu? Magambal sina Nanzhao at Chongming. Magkamukha silang dalawa. Kaya naman, napagpalit mo sila. Kapatid ito ng asawa mo, hindi asawa. Kapatid ng asawa? Hindi.
Mali ako. Noon, hindi ko dapat pinili ang kuya mo na magpakasal, kaya umalis siya. Mula ngayon, ang lahat ng pagkukulang ko sa kuya mo, ibibigay ko kay Yue at sa sanggol. Sa kanyang tiyan. First Madam, pinagawa ito ng ina mula sa Italy, ng pinakamahusay na mananahi, iba't ibang damit. Ito naman ang pinili ng ina para sa iyo. 100 susi ng mamahaling sasakyan. Ito ang espesyal na binili para sa iyo, Garden Jed na pulseras. Ito ang titulo ng 100 bahay. Sa China. Ito ang sertipiko ng 10 Airbus A380. Pribadong eroplano, Yuyu. Ano pa ang gusto mo? Nanay, anong silbi nito sa isang taong tulala? Huwag mong sabihin iyan kay Yuyu. Gusto ni Yuyu makakita ng panda. CJ, Nanxiao, bilhin mo lahat ng zoo sa China, umarkila ka ng 10 panda. Patigilin mo ang mga amusement park at aquarium. Ma, wala akong oras. Kahit anong importante ang ginagawa mo ngayon, si Yue ang pinakamahalaga. Sa susunod, titira siya sa tabi mo, alagaan mo siya. Si Manang mo. Ma, huwag kang umasa na alagaan ko siya. Titiyakin ko lang na ligtas siya at buhay. Anong sinasabi mo? Walang hiya ka. Ay, kasalanan ko, natakot si Yue. Huwag kang matakot, anak. Mayroon kang baby dito. Ingatan mo siya at mahalin. Huwag mong hayaan na may masaktan sa kanya. Iingatan ni Yuyu ang baby. Amo, imbestigahan ko ang aksidente, yung van. Biglaan lang lumitaw. Talagang sinadya sa sasakyan ni kuya. Ipapatuloy ang investigasyon. Maghanap ng dahilan dalhin si Songlanyo. Para sa amniocentesis ay match ang end ng fetus. Tandaan, bantayan mo ng mabuti. Opo, Hayaan natin siyang manatili sa Shi family, tingnan natin kung nagpapanggap lang siya. Anong nangyari? May kung ano doon, natatakot si Yuyu. Wala naman doon. Zawzaw, natatakot si Yuyu. Tulungan mo siyang matulog, okay ba? Lumayo ka sa akin. Ay, Nanzhaw. Manang, narinig ko ang ingay. Okay ka lang ba? Manang Zhang, tiningnan ko, okay lang. Pwede ka nang matulog. Inaantok na si Yuyu. Zawzaw, tulungan mo si Yuyu. Matulog, okay ba? Tumahimik ka, matulog ka na. Walang hiya. Anong ginagawa mo? Lagi namang kumakain sa sahig si Yuyu. Sabi ni Mama, aso lang si Yuyu na alaga niya. Dapat sa sahig kumain ang aso. Umupo ka ng maayos at kumain sa upuan. Huwag kang kakain ng ganyan, narinig mo ba? Uy, narinig iyon ni Yuyu. Gumamit ng chopsticks. Kung may kailangan ka sa hinaharap, gamitin mo itong cellphone. Halika, isasabit ko ito sa'yo. Kumain ka na, kung hindi ka pa kakain, mawawalan ka na ng makakain.
Hello. Nanshaw, birthday ng tatay ko ilang araw na lang. Pwede ba samahan mo akong pumili ng regalo? May ginagawa ako ngayon, pag-usapan natin mamaya. Nanshaw, ito ang damit ni Nanshaw. Itong isang ito ay tinahi ng kamay na sikat na manggagawa mula sa Milan. Dalawa lang ito sa buong mundo. Paano kung masira mo gamit itong maruruming kamay mo? Maputi ang kamay ni Yueyue, hindi marumi. So tanga pala ito. Paano ka pinayagan ng pamilya mo na? Lumabas ka dito ng mag-isa. Ang baho ng kahirapan mo, naamoy ko ng ngai. Nanshaw, ito ang damit ni Nanshaw. Umalis ka. Ang lakas ng loob mo. Ginoong Shi, hindi ko po alam na ang dalaga na ito ay tao nyo. Ikaw at ang tatak mo, permanenteng ibababa na sa pamilyang Shai. Umalis kayo. Opo, Ginoong Shi. Bakit nagdala ka ng kung saan? Nanshaw, huwag kang magalit kay Yuyu. Sige na, susunod na lang ako palagi pagdating ng hinaharap. Nanshaw. Bakit ka nandito? Ano, pwede ka pala dalayang ibang babae dito para mamili. Bawal lang akong pumunta dito. Nanshaw, ako ang kasintahan mong ikakasal. Totoo bang gusto mo talaga itong tangang babae? Siya ang aking kapatid na asawa ng aking kuya. Ganoon ba? Sino ba ang nakaalam kung ang batang nasa tiyan niya ay ba ng kapatid mo? Patay na ang kapatid mo, walang patunay na. Baka sa huli, itong anak ng iba ay iningatan niyo pa ng parangyaman. Kung magsasalita ka pa ng walang galang, hindi ka makakapapasok sa bahay ng pamilyang Shai. Song Lanyu. Gusto kong kayo. Ang batang nasa tiyan ni Song Lanyu. Ipatanggal. Ngayon, tingnan natin paano ka tatakas. Nasaan ang palaka? Hello, Zerui. Boss, lumabas na ang resulta ng amniocentesis. Ang batang nasa tiyan ni Ginang Song ay talagang pag-aari ng panganay na anak. I seal agad ang mall, tapos kunin ang mga monitoring footage. Bilisan natin umalis. Umuwi tayo magkaproblema. Tara. Boss, ang pangunahing asawa ay dinala ng pamilya Song. Magtipon ng mga tao. Gusto kong mamatay silang lahat. Sage. Oy, gising na ang tanga. Ngayon, hindi ka na makakatakas, di ba? Wag. Nanzao, tulungan mo si Yuyu. Song Lanyu. Huwag kang magkaroon ng anumang mangyari kung hindi ko magpapaliwanag sa kuya at kay nanay. Nanzao, tulungan mo si Yuyu. Babae, nangangahas ka pang tumakbo. Sumigaw ka. Sino ka? Lumabas ka. Yung babae na dinala niyo kanina, nasaan? Sa operating room. Sino ang nag-utos sa iyo na magpakasal sa isang mahihirap na walang pera at kapangyarihan at ngayon ay naging isang balong bontis? Song Lanye, tanggalin mo ng maayos ang iyong anak. Kung hindi, magdusa ka. Huwag saktan ang sanggol sa tiyan ni Yuyu. Huwag. Song Lanyu. Ikaw na naman. Noon, ikaw ang sumira sa aking plano. Ang aral noong nakaraan. Mabilis mong nakalimutan. Ipinagbili na namin siya at pagkatapos lamang ma-abort, maaring tanggapin siya ng iba. Hindi kayo kaapat-dapat na pag-usapan ang mga babae ng pamilya Shi. Oy, natatakot ako, pamilya Shipa. Nagsisinungaling ka ng malang paghahanda. Kung ang asawa niya ay tunay na miyembro ng pamilya Shi, napakayaman ng pamilya Shi, bakit pa siya magpapanggap na mahirap? Hindi mo ba nakikita
Maaming gustong makuha ang sanggol sa tiyan ng babaeng ito. Ang sanggol na ito ay medyo mahalaga. Kung gusto mong palayain namin siya, pwede magdala ng 1,000,000. Palalayain namin siya. Bibigyan ko kayo ng 10 milyon. 10,000,000. Ano ang ibig mong sabihin? Ito ang pera para sa inyong buhay. Siraan niyo sila. Sa Jinghai, ang mga has na gumalaw sa pamilya Shai naghahanap ng kamatayan. Ikaw ba talaga ang binata ng pamilya Shi? Binata Shi, pakiusap, patawarin mo kami. Si Song Lanyue ang aking anak na babae. Palagi ko siyang minamahal. Paano ko siya sasaktan? Babayaran ko ng 100 beses ang sugat ni Mrs. Ayos lang ang bata, pero ang ina ay na-stress ang utak. Kailangan ng panahon para makapagpahinga. Si Yeyue ay kapamilya nila. Paano nila nagawang maging ganito kalupit? Ma, magpahinga ka muna, ako na ang bahala rito. CJ, alagaan mo ng mabuti si Yeyue. Huwag ninyong saktan si Yeyue. Mahal, miss na kita, Yeyue. Tingnan mong mabuti, ako ang iyong bayaw, hindi asawa mo. Matulog na tayo. Hindi ako mapalagay, Nanshaw, ikaw. Dalhin mo siya sa ospital mamaya para magpatingin. Ayoko. Hay, sabihin mo sa akin tungkol kay Yeyue. Bakit ganito ang nararamdaman mo? Magsalita ka ng maayos. Huwag kang maging sarkastiko. Sige na, pupunta na ako. Hindi ko inakalang maraming gustong makuha ang anak ng babaeng ito. Mahal pala ang batang ito. Ang daming gustong manira. Sa anak ni Song Lanyu. Baka ang target ay ang pamilya Shai. Umupo ka, huwag ka nang tumakbo, narinig mo ba? Opo, narinig ko Yeyue. Munting kaibigan, nahuli na kita dahil sa iyo ang kapatid mo. Nabali ang binti, nasa ospital pa ngayon. Dapat kinain ko na lang sana para hindi kami pinahamak. Hindi ako Yeyue. Hindi ko alam ang kasalanan, pero ang batang ito ay hindi matanggal. Napakasamang palad. Ngayon, hindi ako maniniwalang hindi mamamatay ang batang iyon. Tulungan ninyo, iligtas ang sanggol ni Yeyue. Song Lanyu. Tulong! Iligtas ang anak ni Yeyue. Gising ka. Bitawan ninyo ako. Ano ang ginagawa ninyo? Hulihin ang mag-ina ng Song at itapon sa silong. Ako mismo ang mag-interoga. Bitawan ninyo ako. Ginoo, dahil sa labis na takot, ang puso ng sanggol ni Misong ay nahihirapan. Hindi matatag ang tibok, may palatandaan ng pagkalaglag. Kung pipilitin, maaring hindi na siya magkaanak sa hinaharap. At 10% lamang ang sansa ng tagumpay. Pipiliin mo bang iligtas ang sanggol? Iligtas ang ina. Sandali. Ma, si Song Lanyu nasa panganib siya ngayon. Nanshaw, iyon ang anak ng kuya mo. Wala na ang kuya mo ngayon. Kahit alaala, wala kang iwan sa akin. Nay, kung nandito pa si kuya, siguradong. Gusto na protekahan natin si Song Lanyu. Pero ang kalagayan ng pasyente, hindi na pwedeng patagalin. Sige Nanshaw, sundin na lang natin ang sinabi mo.
Paalala ko uli sa inyong dalawa, kung pipilitin ang pag-ayos ng posisyon ng sanggol, at pilitin na iligtas ang pagbubuntis, 10% lang ang sansa ng tagumpay. Kung desidido na kayo, pakipirmahan na lang ang kontratang ito. Huwag saktan ang baby. Kung isasav ang baby, masasaktan ka. Okay lang. Yuyu, kailangan protektahan ni Yuyu. Ang baby. Nanchaw ito. Pakinggan mo siya. Siya ang nanay ng bata. Yarwang, kulang na sa tauhan, si MS Song. Kailangan maghintay muna. Ang kalagayan ni MS Song, hindi na pwedeng maghintay. Nanchaw, hindi ba't doktor ka? Tulungan mo si Yuyu, bilisan mo. Ito, mukhang hindi ito sumusunod sa patakaran. Nasa panganib ang buhay, patakaran mo pa ba ang iniisip mo? Ito, si Yong Master Shi. Nanchaw, ikaw na ang pumunta. Mahirapan ka na naman, Yuyu. MS Song, kailangan mong mag-ipon ng lakas. Malapit na matapos, tiis na lang konti. Ang sakit nito, kaya pa palang pigilan ang sigaw. Sana ligtas ang mahal kong Yeyue. Congratulations, matagumpay ang operasyon. Inaantok na si Yuyu, Nansaw. Pwedeng matulog na si Yuyu, di ba? Kung inaantok ka na, matulog ka na. Kuya, alam ko na kung bakit mo siya nagustuhan. Nanshaw, kumusta ang operasyon? Nay, huwag kang mag-alala, ligtas ang nanay at ang bata, matagumpay ang operasyon. Mabuti naman, makakapagpahinga na rin ako. Kapag inilipat na siya ng nurse sa kwarto, pwede mo na siyang bisitahin. Sige, kailangan ko ring tingnan. Kung ano ang ipaghahanda ko kay Yuyu na pagkain. Matagal ang operasyon ni Yuyu, siguradong gutom na siya. Nay, Ano yon, Nanshaw? tandaan, paghanda ng mga pampalakas, herbal na pagkain at lugaw. Sige, ikaw naman, nag-aalala ka na rin. Alam ko yan, mamaya na lang. Pagkatapos kong makita si Yuyu, maghahanda na ako. Hindi ka pa nagpapahinga, gusto mo pang magpa-operasyon ulit. Yuyu, muntik ka nang mamatay ng mama kanina. Nanshaw, ikaw dito. Alagaan mo si Yuyu, bantayan mo siya. Hoy, ipatawag mo agad ang pinakamagaling na nutritionist sa mundo at ang pinakamagaling na medical team sa pamilya Shi. At saka, kunin ang pinakamahal na gamot ng pamilya Shi, lahat ilabas. Nansaw, baby. Hindi mamamatay. Pinoprotektahan ni Yuyu ang baby. Buti na lang malakas ang buhay mo, babae ka pa naman. Talagang tanga, nakangiti pa rin. Alam ni Yuyu. Lagi naman kasama ni Nansaw si Yuyu. Nandito si Nansaw para kay Yuyu. Wala siyang kinakatakutan. Sino ang gumawa nito sa'yo ngayon? Kung ayaw mong sabihin, okay lang. Kung may lakas ng loob silang saktan ka, dapat handa na silang mamatay. Natakot ka ba? Mas maganda ang ngiti ni Nansaw kaysa sa pagkukunot ng noo. Inaantok na si Yuyu. Mabait si Nansaw. Dapat mas maging mabait pa si Yuyu kay Nansaw. Ako ang bahala sa mag-ina ng pamilya Song.
Boss Shi, ano po ang ginagawa ninyo? Sino ang nag-utos sa'yo? Napatayin ang anak ni Song Lanyo? Hindi ko alam, talagang hindi ko alam. Mag-isip ka mabuti bago ka magsalita. Anak, okay ka lang ba? Ayaw mo pa rin magsalita. Sasabihin ko. Noong araw na iyon, may lumapit sa akin na misteryosong tao. Binigyan niya ako ng pera para patayin. Ang anak ni Song Lanyo. Ay. Sino siya? Hindi ko rin siya kilala, Boss Shi. Patawarin ninyo ako. Nakikiusap ako sa inyo. Matapat ka pala pero kayo paulit-ulit. Sinasaktan ng tao ko, naghahanap kayo ng kamatayan. Kung sisirain ko ang kamay mo, hindi ka na. Makasakit sa kanya, di ba? Demonyo ka. Ano ang gagawin mo? Ang maliit na yon ay anak ko. Kaya ko siyang disiplinahin kung paano ko gusto. Paulit-ulit na maliit ang dumi ng bibig mo. Bunutin ko ang dila mo. Huwag, Anong gagawin mo? huwag. Ang dalawang ito, huwag nang papakita sa harapan ni Mrs. mula ngayon. Opo. Nanxiao. Kumusta na ang pakikitungo mo sa heres ng Ruan Group? Okay lang. Ganoon ba? Bakit nagreklamo na sa akin si Miss Ruan? Medyo abala sa bagong proyekto kamakailan. Nakakaligtaan ko siya ng konti. Ikaw, matanda ka na rin. Sa lalong madaling panahon, magpapakasal ka kay Miss Ruan. Huwag mo siyang pabayaan. Ano ba ang kasal? Ang kasal ay pagiging magkasama ng isang tao ng tuluyan. Si Yuyu ba ay ikinasal na rin? Kay Nansu ba? Kung magsasalita ka ng ganyan, wala kang mansanas. Ang mapapangasawa ni Yuyu ay ang kuya ni Nanxiao. Pero si Yuyu ay kapamilya rin natin. Si Nanxiao at ako, laging magiging mabuti kay Yuyu. Nga pala. Pumunta sa Ogyen, isang one-on-one na childbirth preparation class para sa buntis ang inayos. Oh, kapag may oras ka, samahan mo si Yuyu. Alam na. Ayo ang tatay ng bata. Ako. Bihira na lang ang mga lalaking sumasama sa asawa sa prenatal classes ngayon. Jinu. Tiyak na magiging mabuti kayong ama. Sino ang gustong maging tatay ng anak niya? Si Nanxiao ay mabuting tatay. Inaalagaan niya si Yuyu. At inaalagaan din niya ang anak ni Yuyu. Upuang pusa. Ang galaw na ito ay makakatulong sa sanggol na pumunta sa pinakamagandang posisyon para manganak, mga nanay at tatay. Umupo nang nakapalupot ang mga binti, magkaharap. Sa paghinga, itulak ang mga palad, yun at pataas. Ilapit ang dibdib sa isa't isa. Sa pagbuga ng hininga, salitan ang mga daliri. Baluktot ang likod pabalik. Hilahin ang mga siko pabalik. Huminga, pasulong at pataas. Okay, tapos na ang klase ngayon. Pwede nang umuwi at gawin ng mga nanay at tatay. Gawin ng 10 beses bawat isa. Uwi si Nansu para gawin kasama si Yuyu. Huwag mong isipin na hindi gagawin. Alam na, gagawin. Maganda ang paggaling, pwede nang umuwi. Salamat.
Ikaw si Song Lanyu. Binabalaan kita, lumayo ka kay Nansao. Bakit? Dahil ako ang nobya ni Nansao. Malapit na. Ami ikakasal, ikaw ay isa lamang. Pabigat tay Nansao, pabigat sa buong pamilya siya. Song Lanyu, huwag mong isipin na hindi ko alam. Gusto mong makunwaring baliw para makipag-ugnayan sa bayaw. Wala si Yuyu. Dapat kang mag-ingat sa sanggol sa tiyan mo. Baka bigla na lang mawala. Ang pangarap mong umangat ay masisira. Binibining Ruan, Nandito ka na Nansao, Nansao ako. kung magsasalita ka pa ng ganyan. Huwag ka Nansao, baliw ka ba para sa tangang ito? Hindi mo na iniisip ang pakikipagtulungan ng aming dalawang pamilya. Ruan Yuan, ang pakikipagtulungan na ito ay hiniling ng pamilya mo, pwede itong kanselahin anumang oras. Itong tanga, mahilig mang-akit ng lalaki sa tiyan, ay may anak na hindi alam kung kanino. Nansao, huwag kang magpadala sa kalokohan. Ruan Yuan, kung magsasalita ka pa ng isa, hindi ako mag-aatubiling gibain ang pamilya mo ngayon din. Mahal, minalit kita. Akala ko gusto mong magpakasasa, nang akit ka na sa kuya, nang akit ka pa sa kapatid. Walang hiya, hindi ka karapat dapat. Nansao, sinampal mo ang iyong nobya. Hindi ba't binalaan na kita kanina? Nansao, mas makakabuti ang aming kasunduan. Kung kanselahin mo ito ngayon, hindi ka rin magiging maayos. Pag-uusapan ang kasal sa ibang araw, kausapin ko ang puno ng ospital. Umalis ka na. Sage, hintayin ninyo ako. Yue, okay ka lang. Bakit tahimik siya ngayon? Magpapakasal na ba si Nansu? Ano? Ayaw mo akong magpakasal? Mamumuhay si Nansao kasama ang iba. Walang kasama si Yuyu. Maaaring maapi si Yuyu. Hindi mangyayari iyon. Mahina ang boses, hindi narinig ni Yuyu. Wala. Ano ba nangyayari sa akin? Si Song Lanyu ay asawa ng kuya. At hindi pa malinaw ang aksidente ni kuya. Dahil sa kanya, ayaw ko na magpakasal. Nanay, may problema ba? Sinabi sa akin ni MS1, baka kayong dalawa ay mag-announce sa birthday party ni MR1. Sa birthday party ni MR1, mag-a-announce kayo ng engagement. Isama mo si Yue, hindi ako mapalagay na naiwan siya. Hindi ako mapalagay na mag-isa siya sa bahay. Nanay, bakit ko siya isasama? Saan tayo pupunta? Dadalhin kita ni Nansao sa masarap na pagkain. Yay! Gusto ni Yuyu. CJ, Ayos. Yue, ang ganda ng buttons. Tingnan mo ito, ang ganda. Magsisimula na ang party. Bakit wala pa ang pamilya Shi? Yuaner, tawagan mo si Nansao. Nasaan na sila? Temporarily unavailable. Sino yon? Ang ganda. huwag kang lilingon-lingon, nakalimutan mo na ba ang sinabi ko? Hindi nakalimutan ni Yuyu. Hindi lilingon-lingon si Yuyu. Hindi iwan si Nansao. Huwag kukuha ng pagkain mula sa iba. Kainin lang ang bigay ni Nansao. Yuan. Yun ba ang asawa ng panganay na siya? Parang, hindi naman ganoon. Kumpara kay Yuan. Malayo. Anong klaseng hayop yan? Hindi karapat dapat ikumpara sa akin. Mali.
Hindi niya karapat-dapat na magsuot ng sapatos ni Yuan Yuan. Maliit na babae, nangahas na makipag-agawan sa akin para kay Nanshao. Patay ka na. Nanshao, nagmuni-muni na ako sa bahay, Miss Song. Ang asawa niyang Master Shi. Ang magiging at ko sa hinaharap. Dapat kong igalang siya. Sana nga ganoon ang iniisip mo. Ate, mali ako noong una. Maaari mo ba akong patawarin? Tinatanggap ni Ryu ang paghingi ng tawad. Teka. Hindi dapat uminom ng alak ang buntis. Wala ka bang alam sa ganitong karaniwang kaalaman? Kasalanan ko. Nakalimutan kong buntis ang ate. Hindi dapat uminom. Sana si Miss Ruan. Huwag nang makalimot. Ito ang at mo. Yuye, nagugutom ka na ba? May gusto ka bang kainin? O baka may gusto kang ulamin? Pwede pang mag-order ng hiwalay para kay Yuye. Halika. Gusto ni Yuye itong i-order. Ito ay bluefin tuna. Ang presyo ng isa ay umaabot sa 200 milyon. Napakabihira at may mataas na nutritional value. Mag-order. Gusto ni Yuye ang anuman. Ito. Nanshao, allergic ako sa seafood. Hindi ko makakain ito. Hindi mo makain, pinipilit mo pang hindi rin kumain ng iba. Nanshao, allergic si Yuaner sa seafood. Hindi maiwasang may pag-atubili sa seafood. Ikaw at si Yuaner, magkakasal na kayo. Huwag hayaang masira ang relasyon sa maliliit na bagay. Pakakasal. Pagkatapos ng pakakasal, may kasama na si Nanshao. Pwede pa bang makipaglaro? Si Nanshao kay Yuyu. Hindi pwedeng ganyan at magkapatid kayo ni Nanshao. Ako at si Nanshao ang tunay na mag-asawa. Hindi na kayo pwedeng magsama-sama. Nagpatawad na ako sa'yo. Tinanggap mo na, bakit ka pa nakikialam? Nanshao, pinapanood mo lang na inaapi ng ate mo ang iyong nobya. Hindi nakikialam si Yuyu, siya mismo ang nagbuhos ng tubig. Hindi nagbuhos si Yuyu. Hindi mo pwedeng gamitin ang iyong kondisyon para pagbintangan ako ng basta-basta. Hindi mo pwedeng gamitin ang iyong kondisyon para pagbintangan ako ng basta-basta. Paano ko naman ibubuhos ang tubig sa sarili ko? Talagang hindi ako ang nagbuhos, Yuyu. Nanshao. Ako ang asawa mo, dapat maniwala ka sa akin. Merwan, ang mentalidad ng ate ko ay parang 5 taong gulang na lang. Magsisinungaling ba siya? Yue, anong nangyari sa'yo? Masakit ang tiyan. Tingnan ninyo kung anong nangyari kay Yuyu. Dead. Normal lang yan, dulot ng paglaki ng matris habang buntis. Normal lang yan, magpahinga ka lang, gagaling din yan. Maupo ka lang dito at magpahinga. Samahan ka ni Nanshao. Tatawagan ko ang driver. Uwi na tayo mamaya. Okay ba? Okay. May iba ka pa bang nararamdaman? Medyo pagod lang si Yuyu, magpapahinga lang siya. Kung may iba ka pang nararamdaman, sabihin mo lang sa akin. Tingnan mo. Nandiyan na naman ang tangang yun. Nanggugulo kay Boshi. Kawawa naman si Yuan Yuan. Tingnan mo ang itsura nila. Sinasabi ng iba, hindi sila mukhang biyenan at manugang, parang mag-asawa. Mukhang hindi na masakit. Anong gusto mo, kukunin ko para sa'yo. Binili iyan ni Nanshao, na dumihan, hindi na pwedeng gamitin. Pasensya na, ate. Okay ka lang ba? Alak yan, hindi mabubura. Samahan kita sa banyo, para maayos natin. Nanshao, usap tayo sa likod. May sasabihin sa iyo ang tatay mo.
Ano yun? Dad, aksidente kong nabuhusan ng alak si At. Sasamahan ko siya sa banyo para maayos. Nanxiao, si Yuener at si MS Su. Pareho kaming babae. Mas madali magpalit ng damit. Bababa na si Yuyu. Ang cute mo, sa wakas nahuli rin kita. Masakit. Nagpapanggap ka ng kawawa. Sino ba ang gusto mong akitin? Wala akong ginagawa, Yuyu. Yuan. May dinadalang anak ng pamilya si sa tiyan niya. Bakit mo ginagawa to? May mangyari kaya? Alisin ko talaga ang bata sa tiyan niya. Hindi ko hahayaang may makipag-agawan sa akin sa kayamanan ng pamilya siya. Kitty, hihiwain ko na ang tiyan mo para ipakain ang bata sa aso. Tingnan natin kung gusto pa rin ni Nanxiao sa'yo. Hahanapin ko si Zhao Zhao. Baba. Bakit ang tagal mo magpalit ng damit? Song Blanyu, Naku. Si Second Young Master Shi. Bakit niya nahanap ito? Bilisan mo. Itago mo siya. Haharapin ko si Nanxiao. Ruan Yuan. Nasaan si Song Blanyu? Bakit ka ganyan kabahala? Kakainin ko ba siya? Hindi ba? Ruan Yuan, makinig ka ng mabuti sa akin. Ang bata ni Song Blanyu ay tanging dugo ni Kuya. Kung may mangyari sa kanya o sa bata, pagsasamahin ko ang buong pamilya Ruan sa kanila. Si Nanxiao. Mukhang nabihag ka ng babaeng yun. Huling tanong, nasaan si Song Blanyu? Nasa Yailong siya. Zhao Zhao. Parang narinig ko ang boses ni Song Blanyu. Song Blanyu. Mukhang gusto mo nang mamatay. Dalhin niyo siya. Si Nanxiao, hindi mo to dapat ginagawa sa akin. Song Blanyu, Zerui. Umuwi na, tawagin ang family doctor. Opo. Yuyue, huwag kang maggalaw. Boss Shi, maamay okay na po ngayon. Binalutan ko na ang sugat niya sa noo. Malusog din ang bata sa tiyan. Si Ruan Yuan na yon, mukhang mabait naman palagi. Sino ang mag-aakalang ganun siya kabuli? Zerui, dalhin mo siya rito. Si Nanxiao, magsisisi ka sa ginawa mo sa akin. Binalaan na kita kung gusto mong mamatay. Pagbibigyan kita. Anong gagawin mo? Ganti sa kaparehong paraan. Nanxiao, nagkamali na ako. Kung luluhod ka at humingi ng tawad kay Song Blanyu, isinasaalang-alang kong patawarin ka. Humihingi ako ng tawad sa kanya. Si Nanxiao, napaka-importante sa'yo ni Song Lanye. Gusto mo siyang pakasalan? Ano ba ang pinagsasasabi mo dito? Tapos na ang usapang kasal ng aming dalawang pamilya. Tao, itapon ninyo siya sa labas. Song Lanye, hindi kita palalampasin. Hoy, Matutulungan kitang patayin si Song Lanyu. sino ka? Hindi mahalaga.
Sundin mo lang ang sasabihin ko. Song Lanyue, dumating na ang iyong katapusan. Binibini, uminom ka ng sabaw. Bagong luto. Pampalakas, mabuti sa bata. CJ. Salamat. Tapos na. Inaantok na si Yuyu. Tutulog na si Yuyu. Binibini. Ginang Ruan. Tulog na si pangalawang ginoo at ang matanda. Nakahandusay na si Song Lanyue sa sopa. Nasa silong na siya. Mabuti. Hintayin mo ako. Ako mismo ang pupugo sa kanya. Dapat bilisan mo, hindi ako sigurado. Gaano pa siya katatagal? Song Lanyue. Hanggang kailan ka maglalaro-laro? Titingnan ko. Gaano ka katagal magkatagal? Song Lanyue. Nawala si Binibini. Ay silang Haichen, hanapin siya. Opo. Alam mo ba kung gaano kahirap para maging nobya ni Nanjiao? Pero ngayon, ayawan niya ako. Ang hindi ko makuha. Hindi mo rin makukuha. Masakit, Yuyu. Ang galing mong magpanggap. Minamali kita. Kaya pala napaibig mo ang magkapatid na Chongming at si Nanjiao. Uwi na si Yuyu. Hahanapin ni Yuyu si Nanseo. Gusto kong makita kung ano ang mangyayari sa'yo pagkatapos mong gamitin ng libo-libong tao. Mahal ka pa ba ni Shinanshao pagkatapos noon? Huwag mong saktan si Yuyu. Si Yuyu ay masunurin, magiging mabait siya. Pigilan niyo na. Go, pigilan niyo siya. Go. Shinanshao, kung humakbang ka papapunta dito, papatayin ko na si Song Lanyue dito mismo. Umurong K. Ruan Yuan. Huwag mo nang ipagpatuloy ang kamalian mo. Nanshao, ginawa ko ang lahat ng ito para sa'yo. Hindi ako makapayag. Ruan Yuan. Huwag mong gamitin ako bilang dahilan para sa iyong mga kakayanang gawain. Hindi ko hayaang mabuhay kayong masaya. Kung ganon, mamatay tayong lahat. Zhang. Ruan Yuan. Akala mo ba binayaran mo lang si Ate Zhang? Ay magiging perpekto na ang lahat. Ate Zhang. Mas mabuting sabihin mo ang buong totoo. Kung may isang kasinungalingan ka sa sinabi mo, puputulin ko ang dila mo. At hindi ka na makapagsalita habang buhay. Siya ang nag-utos sa akin na lagyan ng gamot ang main bride ng pamilya Shi. Shinanshao. Hindi lang ako ang galit kay Song Lanyue. Akala mo ba nakahiga ka na lang dyan na masaya at ligtas? Gustong nakawin si Song Lanyue mula sa pamilya Shai. Hindi ganoon kadali. Sino ang kasabwat mo? Habang buhay kang hindi malalaman kung sino yon. Ruan Yuan. Ginoong ikalawa, wala na siyang hininga. Kalad ka rin niyo siya palabas. Ginoong ikalawa,
Nakita ko sa cellphone ni Ruan Yuan. May mga tawag siya sa isang numero mula sa ibang bansa. Yung pinakuhanan kong pinakamagaling na hacker sa buong mundo. Iba niya na ang sa footage na aksidente sa Jose na natatanda niyo. Sa wakas. Ipakita mo. Magpatuloy ka sa investigasyon. Hayaan mong makita ko sino talaga yon. Opo, Ginoong Ikalawa. Anong gagawin natin sa kanya? Kalad ka rin siya pababa sa underground factory. Song Blanyu. Nan Zhao Chan. Song Blanyu. Zerui. Bilisan mo sa ospital. Patingnan mo siya, bilis. Para kang nagmamadali na pang sasabog na ang ospital. Pag alis mo, bayaan mo yung pinto na sinipa mo. Hindi ako maglilinis ng kalat mo. Ano ba, nagbibiro ka pa? Bilis. Heto na, heto na. Nan Zhao. Ako to, kamusta pakiramdam mo ngayon? Mas okay na, Yue, yung tiyan ko. Hindi na masyadong masakit. Nanxiao, ito ba yung hipag mo? Medyo ayaw sa doktor? Natatakot ka ba? Masakit dito, Yue. Hindi comfortable. Siguro natakot lang, pero parang may problema sa pag-isip yung hipag mo. Kung hindi, nagtatampo lang siya pa ang bata. Ayaw magpa-check-up. Sandali lang yung check-up. At nakita ko kanina, sobrang nagmamadali ka. Mukhang may malaking nangyari. Ausapin mo na yung hipag mo. Kung hindi, hindi matutuloy yung check-up. Makinig ka. Kanina lang sumasakit siya mo. Magpatingin ka. Para ma-check kung okay yung bata. Nan. Sige. Itaas mo yung damit mo, i-check ko tiyan mo. Nanxiao, tulungan mo ako itaas yung palda niya. Nga pala, medyo hindi tama na ikaw yung magtaas ng palda ng hipag mo. Ako na lang. Huwag. Ako na. Sage, okay na. Akala ko ba, yung malamig na si Boshi. Pero napakaalaga mo pala. Ikaw, parang asawa na talaga. Ang daldal mo ngayon. Wala magtropa tayo na matagal. Kilala na kita. Sabihin mo na, may gusto ka ba sa hipag mo? Ayan, naiinis ka na, nananapak ka pa. Sabihin mo kilala mo ako. Sa mga taong nagsasalita ng walang basihan. Hindi ako nagpapatawad. May prenatal class na nakaschedule dito dati, para sa hipag mo. Alam ko na. Ngayon, mag-aral tayo ng paraan ng prenatal education. Pwedeng ilagay ng future daddy ang kamay sa tiyan. Ang pinakamagandang oras para sa prenatal education ay sa gabi. Dahan-dahang haplusin. Mula taas pa baba, mula kaliwa pa kanan. Nansaw. Kapag hinahawakan ng magiging ama, maaari siyang makipag-usap sa bata. Ito ay para palakasin ang ugnayan sa pagitan ng mga magulang at ng bata. Halimbawa, mag-ehesisyo ng magkasama ang bata. Ako ang iyong ama. Mag-ehersisyo tayo ng magkasama. CJ, sinansaw ang ama ng bata. Mabuti. Si Nanxiao at ang ate ay nasa klase ng prenatal education. Noong nakaraan, sinabi ko lang, agad na dinala ni Nanxiao. Ang mukhang sa susunod, hindi ko na dapat tawagin ate. Kailangan kong baguhin ang tawag. Tawagin na siyang second yung mistress.
Sasabihin ko sa'yo, ngayon ay inayos ni inay para sa'yo ang isang kapareha, mamaya makikipagkita ka, itong kapareha. Huwag kang magmukhang masungit, alam mo ba? Inay. Nagpa-reserve ako para kay Song Lanyu sa maternity center. Plano kong dalhin siya roon para tingnan. Ang bagay sa maternity center ay hindi nagmamadali, ang pakikipag-date ngayon ay hiniling ni inay kay Jinting na ayusin para sa'yo. Kailangan mong pumunta. Tita Zhao, narito na ako. Bakit ka narito? Ako ang nagabalik kay Jinting para tumulong mag-alaga kay Yuyu. Medyo late na. Tara na tayo, Jinting. Ngayon, ipagkakatiwala ko sa'yo si Yuyu. Sage, Bilis na, bilis, sigis na, umalis ka na. Kumusta po kayo, tita? Kumusta? Ako si Jin Kian Kian. Kian Kian, tama ba? Nanshaw, kayong dalawa, umupo at mag-usap. Ako, isang matandang babae, hindi ko na kayo abalahin. Narinig ko, ikaw si Xi Jinping. Ay napakalapit. Magkaklase kami sa universidad. Mayroon kaming ilang koneksyon. Gayunpaman, kamakailan lang, ang iyong romantikong isyu sa ate. Narinig ko rin. Ano ang ibig mong sabihin? Naniniwala ako sa iyo, tulad mo na isang mabuting tao, hindi ka talaga. Makikipag-ugnayan sa mga babaeng may masamang intensyon. Mukhang mahilig din si Miss Jin sa mga chismis. Ikaw at si Song Lanyu hindi mo pa siya nakikita. Wala kang alam tungkol sa kanya. Ngunit humuhusga ka sa kanya ng walang basehan. Hindi ba ito medyo mababaw? Wala si Nansao sa bahay. Pupunta si Yuyu kay Nansao. Nasaan si Nansao? Pupunta si Yuyu kay Nansao. wala si Nanxiao sa bahay. Lalabas tayo, ayos lang ba? Huwag, Yuyu. Mag-isa kang lalabas. Magagalit si Nansao. Kasama mo ako. 2 tao tayo. Si Nansao, nasaan? Nandito lang si Nanxiao sa loob. Nansao. Dito ba? Mamaya, makikita mo na si Nanxiao. Saan ito? Nasaan si Nansao? Lanyu. Gagawin kitang specimen, ayos lang ba? Ayaw ni Yuyu. Pupunta si Yuyu kay Nansao. Huwag kang mag-alala. Mabilis lang. Gagawin ding specimen si Nanxiao. Para magkasama kayong dalawa magpakailanman. Masaya ka ba? Hoy, Boss Shi, nawala ang signal ng tracker ni Mrs. ano? Imbestigahan agad. Nansao, huwag kang alis. Manonood pa tayo ng pelikula mamaya. Huwag mo akong istorbohin. Chai Jinping. Anong gusto mong gawin? Naalala ko na. Chai Jinping, huwag kang magpadalos-dalos. Ano man ang gusto mo, papayag ako. Gusto ko si Nanxiao. Nang makita ko ang bangkay mo, labis ang aking paghihirap. Gusto kong mabuhay siya nang mas masahol pa sa kamatayan. Gusto kong mapunta siya sa impyerno. Song Lanyu. Nanxiao, maliit pala ang tingin ko sa'yo. Chai Jinping ang mga ginawa mo. Alam ko na ang lahat. Pakawalan mo si Song Lanyu. Huwag nang magkamali pa. Mali talaga kayo. Ako rin ay Shi. Bakit ikaw at si Shi Chongming? At makapag-alsa sa itaas, masyahan sa lahat. At ako'y pa ang isang inabandonang asong nalunod. Ikaw pala ay isang ilehitimong anak ng pamilya Shai. Shai Nanzao, nakarating ka sa tamang oras. Ngayon, hindi lang siya ang papatayin ko, kundi pati ang asawa ni Shi Chongming. Papatayin din kita. Song Lanyu. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ikaw. Naalala mo na lahat.
Song Lanyu, Mabilis, lumiko sa kanan. Ah, Lanyu, bakit mo ako sinagip? ikaw si Shinan Zhao. Hindi ka si Chongming. Song Lanyu, magising ka. Song Lanyu. Doktor. Doktor. Kumusta, Dok? Huwag mag-alala, Jishi, naipasok agad ang may bahay. Ligtas ang ina at anak. Mabuti, Chongming. Malamang-malaman na niya sa kabilang buhay. Makakapagpahinga na rin siya ng mahinahon. Mahirap ang panganganak, nasa panganib ang buhay. Kailangang magpahinga ng 40 araw, alagaan ng mabuti. Dalhin siya sa room, alagaan ng maigi. Tayo na. Tingnan mo, ang cute ng batang ito. Kamukhang kamukha ni Chongming. Noong siya'y ipinanganak. Ngayon, may maipapaliwanag na rin kay Chongming. Nga. Talagang kamukha. Ng kuya. Gising ka na. Sa panahong ito, nahirapan ka, salamat. Lanyu. Alam ko, kapag sinabi ko ito ngayon, ay parang taksil. Pero ginawa ko ang lahat ng ito. Dahil nahulog na ang loob ko sa'yo. Huwag na. Huwag kang ma-pressure. Ano man ang piliin mo, irerespeto ko. Ako, Aalis muna ako. Ma, Nanzhao. Sinabi ko na sa'yo noon pa man, kahit anong mangyari. Si Weiwei ay manugang mo. May mga bagay talaga na hindi dapat gawin. sa hinaharap ako ng halili sa kuya. Nasasamahan si Song Lanyu. At alagaan siya pati ang bata. Ano ba ang sinasabi mo? Sa hinaharap. Paano titingin sa atin ang mga tao? Ma. Basta't si Song Lanyu ay gustong manatili sa tabi ko, wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Narinig mo ba? Kaninang hapon ay nag-away si Second Young Master Shi, kasi matandang ginang Shi. Dahil sinabi ni Second Young Master na pakakasalan niya ang manugang niya, nabuwisit na naman ang matanda. Ang mga mayayaman talaga, ang galing maglaro, yung anak ng ginang. Kay kuya ba talaga o kay bunso? Sino ba ang nakakaalam? Baka naman kay iba pa. Hindi na ako dapat magpatuloy ng ganito. Kailangan kong umalis sa kanya. Takot na takot si Song Lanyu sa kulog. Dapat kong puntahan. Song Lanyu. Okay ka na? Nandito ako. Lumabas ka na. Baka makita ka ni Ma. Hindi na ba ako pwedeng magmalasakit sa'yo? Alam ko na nag-away kayo ni Ma dahil sa akin. Ayaw kong dahil sa akin ay maapektuhan ang relasyon ninyong mag-ina. Ang pag-aalaga sa'yo at sa bata ay desisyon ko. Huwag kang mag-isip ng masyado. Kung gusto mong umalis sa pamilya Shai, pwede ka anytime. Pero kahit anong desisyon ang gawin mo, gagawin ko ang lahat para sa kinabukasan mo at ng bata. Kung hindi ako makapagdesisyon, ang pag-alis sa pamilya Shai ang pinakamagandang paraan. Ma, Shinansaw. Paalam na. Ginang, kain na sa baba. Nawawala ang ginang.
Nanzhao, ma. Kapag nabasa niyo na ito, wala na ako. Sa mga susunod na araw, huwag nang magkaroon ng alitan dahil sa akin. Sa hinaharap, kung magkikita pa tayo, magkita tayo. Song Lanyu. Sa huli, pinili mo pa ring umalis, di ba? Ano pang hinihintay mo? Gusto mo bang talagang makitang nagpapalaboy-laboy silang mag-ina sa labas? Bilisan mo. Hoy, Zerui. I-block agad ang lahat ng trapiko sa lungsod. Gamitin ang lahat ng koneksyon. Hanapin si Song Lanyu. Bossy, may balita lang na dumating. Sa East Forest Road, may babaeng may sanggol na ninakawan, pang si Mrs. Pupunta na ako ron. Kawawa naman ang inang nag-iisa. Nanay. Paano nangyari to? Paano na ako makakaharap kay Chongming sa kabilang buhay? Nanay. Song Lanyu. Paano nangyari to? Shi Nanzhao. Song Lanyu. Iye. Hindi ka ba? Song Lanyu. Buhay ka pa. Totoo ba to? Yuye, halos mamatay ako sa takot dahil sa'yo. Huwag ka nang magpawala ulit, ha? Pasensya na, nanay. Nag-alala ka. Anak, ang palat mo na. Naisip ko na, nanay, sa hinaharap, hindi na kita pipigilan na makipagbalikan kay Nanzhao. Uwi na tayo sa bahay. Sa hinaharap, ikaw at si Nanzhao ay magsama ng maayos, okay? Yuyu, huwag mo akong iwan. Nanay, ano to? Uwi na tayo, anak. Anak, bilis, yakapin mo na ang bata.